Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod, stressed out dahil sa puyat o madali ka bang magkasakit? Marahil, kailangan mo na ang mga antioxidants. Aalamin natin kung ano ang mga benepisyo ng antioxidants sa ating kalusugan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Senior. Walang maliw, pagpapalam, walang tingin, dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang maganda at maligayang araw po ang aking pinaabot sa inyong lahat. Magandang umaga po at welcome sa ating program Simula Usapang Senior. Kumusta na po kayo? Saan man kayo naroroon? Ano man ang inyong ginagawa? Samahan po ninyo ako sapagkat ang ating programa ay isang mabuting kaibigan at magandang kasama. Ako po si Doc Rome Barrios at ako po ay patuloy na nag-iimbita sa inyo na lagi niyo subaybayan ang ating programa tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Kumusta na po ang inyong paggising? Kumusta po ang inyong breakfast? Kumusta po ang inyong pag-exercise? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ang aking katanungan nga sa opening may mga tao rin na hindi naman sila gaanong napapagod, pero parang pakiramdam laging pagod at saka parang na-stress sila, tapos ang dali nilang magkasakit. Ayan po ay may dahilan yan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At pag-uusapan natin ngayon mga antioxidants. Kaya may antioxidants 101 lesson tayo ngayong araw na ito. At alam natin, naririnig natin lahat yan. Ano ba yung mga pagkain na sinasabi antioxidants? Malalaman po natin yan sa ating programa ngayon. Kaya dyan lang po kayo and welcome once again. Nais kong batiin ang ating mga taga-subaybay sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po at gayon din sa Naperville Remnant Philam Church. Yan din po sa Chicago, Illinois. Welcome po at dito sa Morning View, Seventh-day Adventist Church. Welcome mga kapatid at mga kaibigan at ang ating mga Charobics team. Welcome po ngayong umaga. At ang ating mga kaibigan, sina
Cabañez, si Lioby Cabañez, kay din si Rebecca Iborra, Leti Sampang, welcome. At lalo tigit kung kayo man ay first time nyo sa ating program, welcome na welcome kayo. Although ang ating programa ay dedicated natin sa ating mga senior citizens, hindi po necessarily exclusive po yan sa kanila. Lahat po tayo ay welcome kasi lahat naman tayo no, ay may mga mahal sa buhay ng mga senior, mga magulang natin, lolo at lolo, at mga kaibigan natin. At kung ikaw caregiver, napakahalaga ito sapagkat ang programang ito ang magtuturo sa atin kung paano natin na matutulungan at mapapangalagaan ang ating mga pangatawa. Kahit tayo hindi passive sapagkat napakahalaga na i-invest na natin ang kalusugan ito habang maaga. Huwag po natin hintayin. Ang tinatawag natin, maging makaramdam pa tayo ng mga mas malalalang mga symptoms. Pero ngayon po ay pag-usapan natin kasi napakahalaga yung karunungan. Kaya ngayon po ay pag-usapan natin yung antioxidants. Ano nga ba ito? Lagi natin naririnig, kumain ka na antioxidants sa mga pagkain. Ano ba yan? Tapos, meron ding nagtataka rin tayo. May mga tao talagang super rin energy kasi pinag-uusapan natin lagi sa programa yung energy boosting foods. At may mga tao na busy na, tapos may time pa sila sa recreation, may time pa sa pamilya, may time pa sa mga kaibigan. Yung super energy. Marahil, no? Ayun yung may mga sikreto yan, pero ang pinakamahalaga dyan, yung nakukuha kasi yung antioxidants sa ating nutrition. O pabalik na naman tayo sa ating mga pagkain. Kaya, ayan po ang pag-uusapan natin at titingnan natin kung ano-ano pa ang mga bagay na para maunawaan natin. No? Dahil kung magkaminsan ang ating dahilan kung bakit tayo may mga pagkatakot, may mga fear dahil marami tayong hindi na unawaan. Pero kapag naunawaan natin, laking kabawasan at kapayapaan di ba, sa ating kaisipan. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ako maya-maya agad dito sa programang Simula Usapang Senior. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag ng biyaya baguting umaga. Ikaw ang simula, anong saya. Muli pong nagbabalik ang programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrio, 17 years old, kaibigan po ninyo. At lagi niyong kasama pag pinag-uusapan po yung kalusugan at pagiging matatag na individual kahit nasa kalagayang old age. Kaya ngayong araw na ito, isi-share natin ang ilang mga magagandang sikreto o magagandang payo para mapanatili natin ating kalusugan at higit sa lahat ang ating madagdagan pa ang haba nating buhay at maging kapakipagnaban. Okay po. So, ang ating pinag-uusapan po ay ang antioxidants. Ito po yung, ano nga ba itong antioxidants na ito? Para maunawaan po natin ay tingnan natin salitang anti. Pag sinabing anti, ibig sabihin nito ay kontra. Kontra. Anong kinokontra? Ito yung oxidant kontra, habang ang oxidant naman ay substances na tumutulong para mabuo ang free radicals. Ito yung oxidants.
Ano itong mga free radicals? Ito yung mga molecules na sumisira ng cells sa ating katawan. Ayan yung mga free radicals, yung gumagala yan sa mga katawan natin dahil free radicals na, dahil hindi sila stable, buo. Ang nangyayari niyan, pumupunta-punta sila sa iba't ibang cellula natin, sa ibang tissues natin, at kinakain or sinisira nito para mag-survive sila. Pero kaya kailangan natin antioxidant. Tumutulong ang antioxidants actually na labanan ng mga compounds tulad ng free radicals. Oxidative stress, tawag yan. At kahit mga toxins, yan, mga toxins, diba yung mga toxins ay yung mga lason at ay yung mga hindi na kailangan ng katawan natin pero nandiyan pa sila. Ayan po yung nilalabanan ng mga antioxidants. Generally, ang antioxidants ay nakukuha po sa nutrition. Tayo, no, sa pagkain. Kasi po, ayan po, naandyan po yung mga sustansya na kailangan ng ating katawan para labanan yung mga oxidative stress na yan o yung mga free radicals na yan. Sumisira o nagiging sanhi ng ating mga karamdaman. Kaya maraming problema tayong naranasan kasi nga wala tayong panlaban sa mga free radicals na ito. Kaya ilang beses natin sinasabi na kailangan natin pangatawan ng vitamins, minerals, o ano ba yung ito yung mga antioxidant, vitamins, mineral. Ito yung ilan sa mga pinaka-common klase. No? Ito yung vitamins A, vitamin C, at E. Kaya natin, naintindihan natin yan. A, C, E. Okay. Pag pinag-usapan yung mga antioxidants ng mga vitamin, yan yung yellow, yung mga attractive na mga kulay, halos mga prutas. Kasi sabi nila, kung gusto natin na talaga magkaroon ng isang nagsog na pagkain o menu o meal, kinakailangan colorful daw pala ang ating plates. Yun. The more colors, the more healthy. The more healthy ang ating nakain. May yellow dyan, may purple, red, may greens. Ganyan po, ayan po ang tama. No? Kaya meron niya yung beta-carotene, for example. Saan natin nakukuha yung beta? Sa kamatis, no? Yung mahalaga yan. Okay. Beta-carotene, yung sa mga carrots, yung mga yellow foods. Lycopene, yan yung sa kamatis pala. Mga red. Like with beta-carotene sa yellow foods like carrots. Tapos selenium, magnesium, flavonoids, polyphenols, and catechins. Ayan. Anyway, those are tinatawag nila na vitamins and minerals na karamihan yan ay nakukuha natin sa natural foods, sa mga fresh fruits and vegetables. Okay? Mga plant-based vegetables. Katulad ng binanggit natin kanina, ay pwede rin ang antioxidants ay pwede rin makuha sa mga supplements. Kaya pwede mong pag-usapan yan ay yung doktor sa ako ng mga dapat yung kainin para madagdagan, ma-boost ang iyong energy level o panlaban para sa mga free radicals o oxidative stress na nagiging problema at dahilan sa ating mga karamdaman. Kaya po, kung aside from the natural, pwede rin po sa mga supplements. Pwede po yan, pero kinakailangan merong gabay. Hindi lang po basta tayo iinom at walang prescription o walang supervise na mga experts. Alamin natin sa kanila. Kaya pwede kayong mag-discuss mga supplements ang pag-uusapan. Ngayon, ilan sa mga pagkain mayaman sa antioxidants na maaari natin kainin
ay galing sa mga sumusunod. Okay, of course, pagka kasi pinag-usapan sa akin na antioxidants, andun yung berries, nuts, fruits, vegetables, ayun yan. So, ano yung mga talagang mayaman talaga sa antioxidants sa pagkain? Mga isa ay ang mga madahong gulay tulad ng spinach. Okay? At sinabi dito may arugula. Kasi yung baka na arugula, tossed salad, ang sarap sa arugula. So, arugula, pwede yan. Ulang repolyo. Okay, sinabi dito sa ating listahan. Itlog, okay, mga beans. Alam na natin yung mga legumes, mga beans, munggo, red beans, lahat ng kulay ng beans. May black beans, may white beans. Okay. And then, sinabi rin dito na sinuggest natin salmon. Okay, yung isda. Mayaman na mayaman sa sustansya. Mga prutas tulad ng dalanghang, blueberries, strawberries, lahat ng berries po. Tapos, palagay rin dito yung black at green tea, although hindi natin advice kasi yung tea, no? Dahil na process. Pero kung naturally process or ibig sabihin nasa tamang klase rin ang mga tsaka healthy peace din. Okay? At mga pampalasa tulad ng luya, natural yan. Hindi po tinatawag ng mga condiments sa mga tawag natin dyan yung pampalasa process. Luya, luyang dilaw, turmeric, yan. At bawang, lahat na yan. Kaya, sabi nga, ikaw daw ay talo kapag kulang ka sa antioxidants. Talo ka kasi prone ka sa pagod, panghihina, madali ka magkasakit. Kaya talagang kailangan natin antioxidants. Kung meron kayong magagandang mga mungkahi at ano yung mga experience sa antioxidants, pwede niyo pong i-share sa amin. Nice din namin pakinggan na inyong magkwento para maging testimonya naman na kayo ay naging lumakas at ay naging sikreto para kayo ay malakas, malusog at saka talagang ang energy level nyo ay buhay tuwing araw-araw. Kaya kung meron po kayong nais ibahagi sa amin, may katanungan, meron kayo na nais request, bukas po ang aming mga linya para sa inyo. You can call or text 0917-1742-777. Okay? The other one is 0918-9447-891. Ayan po yung ating mga numero, open po. At huwag niyo po rin kalimutan na please like our Facebook and YouTube channels. Okay? Just follow Simula ang Usapang Senior ni Doc Ron Barrios. And have all the pati yung ating past episodes, mapapanood po din tungkol sa ating program. Ngayon po, napakahalaga yung pinag-usapan natin, antioxidant. Kapag kulang sa antioxidants, humihina ang depensa ng katawan laban sa free radicals na. Ang free radicals ay kulang sa electrons, kaya yung mga free radicals nito, kumukuha sila ng mula sa iba't ibang cells at nagdudulot ng yung tayo sa sakit. Kaya nahihina yung ating pangangatawan. Okay, maraming dahilan kung bakit dumadami ang free radicals sa kabilang ang sobrang stress. Talaga, kaya ang stress na yan talaga ang daming pinsala na gagawa sa ating last episode. Pinag-usapan natin yung worry, stress, saka yung fear. Ayan po ay talaga mahirap yan. Mahirap na kaawa yan. Kaya dapat po ay alam natin kung natin. Number one, pinag-usapan natin na yan ay ang stress ay hindi na
hindi natin kailangan. So, isipin nyo na kapag meron kayong problema, dapat ano lang, pananampalataya na alam mo na may mga solusyon, wala namang suliranin dahil may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Alam natin na nagbabago dahil ang biyaya niya ay laging kasagana. Kaya po, lagi tayong babalik sa simula. Tandaan natin ang simula po ay galing lahat yan sa lahat ng bagay pati ating buhay sa ating Panginoon. Kaya isa pa rin na gusto kong banggitin dito yung sa stress, ang dahilan bakit tumadami ang free radicals, yung mga mapamagsang mga tawag natin dyan, yung mga stress, oxidates, okay? Sa ating oxidative stress sa ating pangatawan, ay yung kasama dyan yung pamamaga o yung inflammation. Ibig sabihin, pag may inflammation tayo, something is wrong in our body, yung inflamed and infection. Gayon din, ang pollution in energy level, pollution, tapos mga chemicals din, at matagal na exposure daw sa araw, UV, ultraviolet radiation, at paniniga rin. Kaya yan po ang dapat nating bantayan sa ating kapaligiran. Yan po yung mga environmental na factors bakit nangihina ang ating energy level, panlaban lalo na sa karamdaman. Kaya dito kailangan sabihin antioxidants kasi everyday tayo naka-expose talaga tayo. Kaya yung mga antioxidants nito mismo ang kusang nagbibigay ng electrons sa free radicals para maibalik ang balanse ng mitochondria. Kaya pagka makain tayo at umiinom tayo ng mga pagkain mayaman sa antioxidants, yun nga, nagpo-provide ng electrons yung mga free radicals tayo. Kaya hindi na ginagambala yung ating mga tissues, ating mga cellular mga ito. Kaya nababawasan din ang posibilidad na magdulot ng mga ito ng iba't ibang sakit o problema sa ating pangkasan. So, babalik po ang simula usapan sa inyo, dyan lang po kayo. Welcome back po sa ating programang Simula Usapang Senior. At ako po si Doc Ron Barrios, AWR 89.1 FM, tuwing Wednesday sa ng 10 to 11 a.m. At ating pinag-uusapan yung antioxidants ang tinutulong niyan ay para yung mga free radicals, yung mga nagkukos ng mga karamdaman natin ay mapaglabanan. Kaya ang tinutulong talaga sa atin, taasan natin yung ating resistance. Ito yung para may panlaban ng karamdaman. Kasi talagang hindi sa ayaw natin sa gusto, dahilan sa pollution, sa mga environment, nakakaroon tayo ng dumadami mga free radicals na nagiging cause ng ating karamdaman. Ayon sa mga pag-aaral, ang oxidative stress o yung mga free radicals ay may kaugnayan sa mataas, na mas mataas na risk. Ito yung nagdudulot ng ng mga karamdaman seryoso talaga. Okay, mas sumusunod, sakit sa puso, pag hindi natin yan nalupig yung mga free radicals na yan, pwede tayong kasama puso, cancer, yan, arthritis, stroke, mga sakit na panghinga. Yan, yung mga when it comes to respiration, yung sa lungs natin, kahinaan ng immune system, at mga inflammatory or ischemic na conditions sa kalusugan. Kaya buti na lang, may antioxidants. Malaki ang natutulong ng mga ito laban sa free radicals sa oxidative stress na maaaring magsama sa kalusugan.
Kaya magandang alamin ang mga benepisyo ng mga antioxidants kung nais nating maging mas malakas, malusog, at maging masaya, sulit ang ating. Kaya kumain tayo ng tama, kumain tayo ng pasto, okay, napag-aralan natin yung pinaka-best option natin. So, is not ang option dahil yung tinatawag natin mga plant-based or yung tayong gulay, prutas, nuts, legumes, at saka yung mga whole wheat, whole grains, at saka yung mga natural o yung plant-based na yan, original yan. Hindi po option, actually, hindi option. That is supposed to be your talagang maging bahagi na talaga the diet, yung vegetable diet. Sabi. Of course, aside from these antioxidants, mahalaga sasabayan natin ng ibang bagay yung ating kalusugan, no? Para mapanatili natin yan na malusog. Ang una, of course, we have to do our exercise. Ano ba yung pinag-usapan natin? 10,000 steps, no? At least daily. Okay? And then, mahalaga rin yung pag-inom ng tubig. Okay? Drink to your heart's content. Sabi dito. Dapat daw ay mas maganda yung minimum of 10 8-ounce glasses of water every day. Okay? Ayun daw yung talagang that will improve your overall health. Water truly is one of heaven's choicest blessing. Tubig po, mahalaga yan. At kapahingahan, pagtulog, ay sasabayan nyo. Hindi lang po, hindi lang po pagkain. Sinasabayan natin ng pag-inom, pagtulog. Okay, sleep. Noong unang panahon daw ang mga tao daw natutulog daw 10 hours. Pero ngayon, mga ilang oras na ba tayo natutulog? Fewer, no, than 7 hours. Pero sleep deprivation is estimated to cause this, itong ating bansa o ating gobyerno ng 100 billion dollars sa US to, no, per year in lost productivity, medical expenses, sick leave, and property damage. Ayan po yung nagiging cost niyan dahil sa kulang sa pagpapahinga. A study conducted by the Harvard Medical School found that individuals who were taught, to type a sequence of keys on a keyboard were able to do so 20% faster after a good night's sleep. So, ano po ang para sa inyo? Ito ngayon ay, ibinigay natin ang mga tamang pamamaraan ng benepisyo ng antioxidants. At ano po yung may kasabayan na mag-exercise, tamang pagtulog, tamang pag-inom ng tubig, at kasama natin dyan yung ating social interaction. Dapat po balance. So ano po ang inyong masasabi na bilang katugunan, no, sa challenge na ito? Modern science tells us that when applied in a practical manner, these simple lifestyle habits will not only prevent and manage, but best of all, it will reverse more than 2/3 of all the diseases that afflict us. Kaya, ano ang sabi? Maraming tayong magagamot ng mga karamdaman at maiiwasan ng mga karamdaman. Dahil dun lang sa pagkain sabi 70%, ay sa pag-aaral, 70% ng mga karamdaman ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagkain ng tamang mga pagkain na malulusog mga pagkain. Kaya, ayan po ang ating iniiwan sa inyo. Sana po ay inyong ma-digest o matutunan natin. At higit sa lahat, magawa natin. Magamit natin sa ating pamumuhay. So, ayan po ang challenge sa atin. So, alam na po natin ano naman ang inyong katugunan.
Magbabalik po ang simulang usapang senior. Kung nais mong matatamo, lubos na kapayapaan. Nais mo bang sa buhay mo'y wagas na kaligayahan? Tanggapin ang Panginoon, kapangyarihan niya'y mararanasan. Siya lang ang nagbibigay kalakasan at tagumpay. Sa Diyos lamang makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig niya'y di masukat, hirap at sakit tiniis niyang lahat. Tayo'y mula sa pagiging basahan patungo sa kanyang kaharian. Nilinis upang kasamang maghaharing walang wakas. Hindi ka ba nasasabi sa kanyang mga pangako? Siya muli ay babalik, sasalubungin natin siya. Dito sa sanlibutan, dusa, hirap at kabiguan, doon sa langit na kay saya, maninirahang kasama niya. Sa Diyos lamang makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig niya'y di masukat, hirap at sakit tiniis ng lahat. Tayo'y mula sa pagiging basahan patungo sa kanyang kaharian. Nilinis upang kasamang maghaharing walang wakas. Habang may panahon ka pa, masakop na't magpasya. Iguhol na ang oras mo, ang gawain ay matapos na. Mga banal na naglilingkod, pag-ibig ni Jesus sila'y mga puspos. Buhay na walang hanggan para sa hirang na nagpapagal. Sa Diyos lamang makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig niya'y di masukat, hirap at sakit tiniis niyang lahat. Tayo'y mula sa pagiging basahan patungo sa kanyang kaharian. Nilinis upang kasamang maghaharing walang wakas. Nilinis upang kasamang maghaharing walang wakas. Patuloy po kayo sumusubaybay sa ating programang Simula Usapang Senior. Dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. Ako po si Doc Rome Barrios. At ngayon po ay nanyayahan ko kayo para sa naman sa ating segment na tinatawag na Senior Wisdom. At ang ating pong tutunghayan ngayon ay isang mahalagang kapitulo o chapter sa banal na kasulatan at tinatawag na Psalm 23, or 23rd Psalm. At alam po ninyo, kung kayo may banal na kasulatan, inaanyaya ko kayo ngayon na buksan ninyo ang ating inyong banal na kasulatan sa Psalm 23. Sa pong chapter yan na paborito ng lahat ng mga I would say lahat ng mga hindi lang sa loob ng simbahan, kahit na saan pong okasyon ay ginagamit yan Psalm 23. Kung may panahon kayo,
So buksan po natin ang aklat ng Salmo, mga awit na sinulat ni Haring David. At alam niyo si Haring David ay talagang ah, napakalaking para sa kanya ang salmong ito, yung awit nito na kanyang sinulat ay talagang nakapagbigay sa kanya ng kapayapaan, kapatawaran, at lahat ng tinatawag nating biyaya, no? Naging kumpletong biyaya. Hindi nga nakakapagtaka kung bakit ang talatang ito, no, na sinulat ni Haring David ay ginagamit kahit sa ang okasyon. Pero madalas ko marinig ito sa mga funeral, no? Dahil yun, sa mga graveyard na mga ah, pagkakataon kapagka yun may mga payapa. Puwede rin sa mga lahat, pati sa mga may kaarawan, sa lahat, pati sa may mga karamdaman. Pero nauunawaan ako ba natin ang salmong ito, 23rd Psalm. Basahin po natin. Para po sa ating pagtunghay, no, sa Psalm 23, babasahin lang natin first 2 stanzas, no, first 2 verses, okay? Sabi sa Tagalog, ang awit ni David, Psalm 23, ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig sa pahingahan. At sa 3, basahin natin, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya sa malandas ng katwiran, alam-alam sa kanyang pangalan. So, ituloy na po natin. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkol, inaaliw ako ng mga ito. Ipinaghahanda mo na hapag sa harapan ng aking makaawa. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking sarong. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa magandang talata ito. Ngayon po, alam ba natin ang kahalagahan ng awit 23? Tutunghayan natin sa araw nito yung sa isang mabilis na pamamaraan. Titingnan natin kung ano talaga ang kahulugan ng Psalm 23. Ano ang nilalaman nito? Unang-una, the Lord is my shepherd, sabi sa Ingles. Dito, pinakikita ng ating Panginoon ay isang pastor or shepherd. Sino bang shepherd? Alam natin ang banal na kasulatan ay punong-puno ng mga characters, no, na naging shepherd. Si Abraham, si Jacob, at alam natin, marami dyan of course, si Haring David. Bago siya naging hari, talagang pastor talaga yan, nag-aalaga ng tupa. At alam niyo ba, bakit paborito ng banal na kasulatan ang isang shepherd? Kasi ang isang shepherd ay talagang walang ibang, no, iniisip at walang ibang ginagawa kundi alagaan ang mga tupa. At alam niyo ba na kahit na bawat tupa, no, na may kanya-kanyang, kahit gaano karami ang mga tupa na yan, alam nila kung sino ang kanilang pastol. Alam nila yung konting tawag lang o konting sign lang, no? Alam na nila kung sino yung kanilang pastol. Na nila na hindi ko alam, mataas ba yung kanilang pang-amoy o kanilang mga pakiramdam.
At alam nila talagang sumusunod sila pag sila'y tinawag sama-sama. At gayon din naman yung shepherd. Yung shepherd na yun, yung pastor na yan, ay ano, talagang wala siyang ginawa sa kanyang buhay, kundi kung paano niya protektahan ang mga sheep. Kaya nga may naalala niyo yung kwento sa New Testament na yung the lost sheep, ayan yung parable of the lost sheep. Anong ginawa ng pastor? Meron siyang 100 tupa, pero nung mawala ang isa, anong ginawa niya? Iniwan muna niya yung 100 para hanapin lang ang isa. Kaya napakahalaga no, na ang ating Panginoong Diyos ay nire-represent niya o yung kinakatawanan niya ang isang pastor o isang shepherd. At dito nga sabi rin sa first verse natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi raw tayo mangangailangan, hindi raw tayo magkukulang. Diba? Kasi ang shepherd talagang binibigay niya ang lahat para sa kabutihan ng kanyang mga tupa. Kaya napakagandang analogy niya na ating Panginoon, ang ating pastol, tayo mga tupa, ibig sabihin, mahal na mahal tayo na ating Panginoon, inaalagaan niya tayo. Kaya dito sa ating pag-aaral no, ng 23rd Psalm, ay tingnan natin kung ano-ano ang magagandang, ano-ano ang magagandang benepisyo natin bilang mga tupa at bilang ating Panginoon naman bilang pastor natin. Sige, unang-una, tandaan natin na ang shepherd, okay, ang ating pastor ay ating kasama. Ibig sabihin, lagi natin kasama. Hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Ganyan po. So the word shepherd, the Bible, ay tinatawag na sa Hebrew raw, ay which means to pasture, tend, feed, associate with, be a friend, and be a companion. Kasama, di ba? So, nung sinabi ni Haring David, ang Panginoon ay aking pastor, ang ibig sabihin niya na siya ang pinaka-closest niya, na pinakamalapit sa kanyang kasamahan. Kasi alam ng pastor, okay, kung ano ang gagawin sa kanila. He takes care of them better than they can take care of themselves. Okay? And David said, sabi, God is so close to me that He knows me better than I know me. Mas kilala pa tayo kahit ng Panginoon kaysa kakilala pa natin ating mga sarili. Kaya siya ang ating best friend. So, yung pagiging pastor natin, Panginoon, ang una, siya ang ating best friend, ang ating companion. Lagi natin kasama. Pangalawa, the shepherd is our provider. Yan. Mahalaga yan. Sinusustain niya. So when you say, I shall not want, hindi tayo mangangailangan, ibig sabihin, hindi tayo magugutom, hindi tayo mauuhaw, hindi tayo mawawalan, o hindi tayo mangangailangan. Ibig sabihin, provided nila. Kaya the shepherd, mga ating is a good provider. Kaya natin yun. Kaya meron tayong sinasabi na the sheep don't need to panic. Sabi ganun, kaya hindi dapat tayo namumblema, hindi tayo nagpapanik. Sabi nga, it is the shepherd's job to make sure the sheep have enough food to eat. If they are with him, sabi rito, they will not lack. Ibig sabihin, hindi tayo mangailangan. Kaya, provided. Ang pangatlo, okay, sa apat na kahalagahan, no, na para maunawaan natin ng 23rd Psalm, ay the shepherd makes us rest. Ito napakahalaga ito. Sabi niya, He makes me lie down in green pastures. Pag sinabi kasi natin yung green pastures, talagang relaxing yan. Maganda ang pakiramdam, sariwang hangin, presko. Yan. At alam niyo ba, ang shepherd,
lagi niyang tinitipon yan kasi nga yung mga shepherd na yan talagang minsan ay talagang nabe-burn out from exhaustion dahil yung ibang yan ay naka-expose sa araw, tayo naka-expose sa araw, tayo ay sa mga lagi tayong pagod. Pero ang ginagawa daw niyan bago pa tayo o yung mga tupa bago pa raw mag-collapse, no, ay pinapa ah, dinadala niyo dun sa mga lilim at doon niya pinapa-relax sila, nakaupo lang, nakaipon lang sila, wala silang ginagawa kundi nagre-relax. Gano'n ang gawain ng shepherd. Kasi nga gusto rin niya nagpapahinga dahil pagod, naka-expose sa araw, pero dadalhin niya sa tabing tubig, sa lilim, yun kaya gano'n ang description ng green pasture na yun dahil pinapapahinga niya sila. And finally, sabi rito, the shepherd leads us through the valley. Yan. Ito yung naririnig natin pagka may merong interment, di ba? Sa huling hantungan, may lilibing. Yet I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil, for thou art with me. Diba? Sabi niya, yung valley pala na yan, napakahalaga yan. Kasi, kaya nang nire-represent ng graveyard. No? Kaya siya ay pagka tayo raw ay halimbawa sa mga naglalakbay tayo, buhay natin, naglalakbay tayo sa mga patungo sa iba't ibang mga lugar, sinasamahan niya tayo. Kaya yung valley na yun, nire-represent yun ng ayun yung mga lugar na pwede tayong mamahinga, pwede tayong tumigil at lakarin natin parang hindi tayo mag-worry, no? Dahil kasama natin siya. Kaya ganun din daw. Sabi rito, magandang description dito. In the same valley road leads to the garden of Gethsemane. Alam natin yan, yung garden of Gethsemane bago siyang pinako sa krus, no? Nandun po in which Jesus will pray 1,000 yun. Doon siya nanalangin. At yung mga valley na yan, sinasamahan tayo para tayo makapagmuni-muni, isip tayo para sa ating buhay, para sa ating kaluluwa. Ayan po yung kahalagahan niya. Kaya yung apat na yan, no, na Jesus, God is our companion, God is our provider, He makes us rest, binibigyan tayo ng kapahingahan, and then finally, sinasamahan tayo sa lahat ng journey natin sa ating buhay. So, paakyat, pababa, okay? Sa mga matataas na na magkakataon at doon din sa mga low na mga places, ibig sabihin doon tayo sa ating mga karanasan na malulungkot, kasama niya tayo. Kaya napakahalaga po na lagi natin isipin ang ating Panginoon, ating Pastor, the Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi tayo mangangailangan. Pagpalain po tayo natin Panginoon sa ating pag-aaral ng salita. Magbabalik po ang simula sa pagsiging. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Papurihan po natin ang Panginoon at tayo ngayon ay nasa panahon para tayo ay manalangin o magdalanginan sa isa't isa. At ang ating pong programa, no, ay ating nais kong banggitin na ito po ay extension, no, ng
aming programa ni Brother Benny Filomeno ang nasusulat na Kamenong's Legacy Ministry na kasama ko po siya sa ating ilang sa pag-aaral ng ating mga leksyon tungkol sa Biblia. Kaya ngayon po ay binahagi sa akin ang ating mga prayer request na pinadala. Nais ko pong samahan niyo ako para idalangin natin ang ating mga kaibigan na humihiling ng pananalangin. Nais ko rin po na kahit po hindi sa ating programa, kahit po sa inyong mga personal prayer, makibanggit na po ang ating mga kaibigan, mga kapatid na humihiling ng pananalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang dakilang pangalan sapagkat ang lahat ng karunungan, lahat, pag-ibig at kaawaan, at higit sa lahat ng pangyarihan ay mula sa iyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming makakalapit sa inyong banal na harapan upang unang-una pasalamatan kayo sa inyong patuloy na pag-ibig, pagpapalang at lahat ng inyong kawa at patuloy na nararanasan. Sa oras na ito, Ama, narito rin ang aming mga kahilingan at paasa kami na nananampalataya kami na inyo po kami tiring sa aming dalangin at niman. Nais po namin ilapit sa oras nito ang aming mga kaibigan, si Nelson Ganyoli, na patuloy na nagpapalakas mula sa kanyang nais namin na patuloy niyo siyang pagalingin. Kanya'y naniniwala na hanggang sa ngayon ay patuloy kayong panukaan na bilas ng Panginoon. Tulungan siya at ang kanyang sampunang kanyang mapahal sa buhay. Bigyan sila ng kayapaan ng kaisipan, bigyan sila ng pang-anil upang patuloy nilang madama ang inyong pakikisama sa mga human at kami na ng palataya na pagkakaroon po ang kagalingan na kanilang nais na makamit. Sa oras din ito, nais namin idalangin si Brother Bong Bustamante sa kanyang katatapos ng operasyon sa Panginoon. Bigyan siya ng mabuting pakiramdam at higit sa lahat, mabuting kaisipan na mayroong pag-asa at may pananampalataya sa tulungan din ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, ang gamot, ang doktor, matumingin sa kanya. Pagpalain po silang nawa, makikita ang mahal ang lahat ng kanyang para po kay Brother Paul sa kanya. Palain din si Samantha at Jordan Ocasio, si Angelo Kaliwara Pangilinan, galing po siya. Si Liway Libranda Barreto, siya po ay patuloy na nakakaranas ngayon ng mga pangangailangan sa pananalapi, sa mga gamot, at sa patuloy na gagamitin niya para po sa kanyang magpapagaling. Matulungan siya at tulungan din na naway may mga taong para sa kanya na inyong pinagbalang at gamitin sila para sa kanyang mga pangangailangan at kanyang kagamutan at sa kanyang mga. Nais din po namin ilabis sa inyo ang si Rebecca Belan, malalabas lamang sa ospital. Ikaw, Panginoon, nawa ang sumama sa kanya at patuloy niyang maranasan ang pagpapagaling. At yan ng kapayapaan ng kanilang mga puso at isipan at ang kanyang pamilya
at nawa maranasan nila ang patuloy na babala na kailanman ay hindi kabubuos at hindi tutuloy. Nais din namin idalangin ang si Brother Patrick sa kanyang naranasan ngayon at umaasa kami na patuloy niya siyang susubaybayan sa kanyang karamdaman. Tulungan siya na bigyan siya ng malakas na kalooban dahil sa kanyang pananampalataya sa inyong mga pangako. At patuloy namin dadalangin si Pastor Joel Solis, si Dean Sandanya, at ang aming mga kaibigan, sina Raylene Lorenzo at Gemma. Panginoon ko, marami pa po kami naisilingin sa inyo. Hindi na po namin matandaan at hindi namin masabi ang nagpapapangalan. Ngunit Panginoon, nananampalataya rin. Kayo ang makakaalam ng kanilang mga pangailangan. Bago po man namin hilingin, alam namin na alam po niyo ang mabuti para sa namin. Kaya mangyayari na mga bagong kanilang. Tanging-tangi, dadalangin namin ang aming gawain sa DWR. Nais namin patuloy mong sabaybayan ito. Alam namin na ang gawain ito ay para sa inyo at kayo lamang ang maaaring para sa tulong ng inyong ng Espiritu. Ay nawa maraming pamamakan, marami pa mga tao ang makakilala sa inyo at higit sa lahat, maranasan kayo at patuloy nilang makita ang inyong kalwalhatian, ang inyong walang kang pag-ibig at patuloy na nais namin patuloy ninyong paalala sa atin ang inyong mga pangako, lalo tigit ang inyong buhay na walang hanggan ay inihanda para sa amin. Ikaw lamang ang aming hanpuan. Ikaw lamang ang aming kaligtasan. At ikaw lamang ang buhay na walang hanggan. Patawarin kami sa mga pagkakasalang nagawa sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, sa makulay na mundo, anong sigla, anong saya. Nais naming papurihan ang ating Panginoon sa patuloy nating kikipag-ugnayan sa pamagitan nating programang Simula Usapang Sin. Maraming salamat po sa inyong pakikisa na patuloy ninyong sinusubaybayan ang programa ito sapagkat ito po ay para sa inyo. Maraming salamat at gusto po namin banggitin si Pastor Nerio Carranza, si Andy Joaquin, gayon din si Jonah, ganyan si Reza Nabor, si Wilmer Estrito, si Irene Sidaw. Maraming salamat. At nais namin sabihin sa inyo na ang aming programa po ay patuloy na naghihintay na inyong mga komento, na inyong mga suggestions sa amin. Kami po ay malukod na aming pauunlakan na yung mga kahilingan, lalo tigit sa ating mga prayer requests at gayon din po sa mga topics na gusto po ninyo. Kaya po, malaking pasasalamat ang aking pinabot, lalo na doon sa patuloy na nananalangin sa ating programa. Huwag po kayong magsasawa at patuloy po namin ibibigay at patuloy tayong
magkakasama dito sa ating programa. Ako po si Doc Rome Barrios na nagsasabi na ang awa at biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.